Isang magandang araw mga tagapakinig. May natanggap na naman tayong isang napakagandang sulat mula sa isang masugid nating listener. Ito ay isang kapatid na itatago na lang natin sa pangalang Wally. Dear Papa Jepoy, ako po si Wally. Masipag magtrabaho, mabait, masipag at masipag. Naging libangan ko na po ang makinig sa mga istoryang ibinabahagi sa programa nyo. Isa na rin po ito sa naging paraan ko para mawala sa isip ko ang mga bagay-bagay na muntik nang sumira ng buhay ko. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Matagal ko nang gusto si Maria, kaya nang ako ay napansin at binigyan nga ng pagkakataon na maipakita sa kanya ang pagmamahal ko, ay sa kanya na umikot ang mundo ko, na umabot sa punto na napabayaan ko ang aking sarili. Dahilan kung bakit halos tumigil ang mundo ko nang magpasa siyang tapusin ang aming relasyon. Humantong sa punto na isinugod ako sa ospital. Sa ospital na kung saan ibinigay sa akin ang lahat ng tulong na aking kailangan. Ospital na inalalayan ako hindi lang sa aking paghilom, kundi pati na rin sa pagpapalusog ng aking katawan. At doon ay pinayuhan ako sa kung ano ang mga bagay na dapat kong gawin. Dito, nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground method. At sa hindi inaasahang pangyayari, dito ko na nga rin po nakilala ang aking ngayong isinisinta na si Elma. Ako'y kinikilig, pag ika'y lumalapit ako'y nanginginig at Di nagtagal, naging malapit si Elma at si Wally sa isa't isa. Simula nung naghiwalay si Maria at si Wally, ay hindi na sila muling nagpansinan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon,
Muli silang pinagtagpo ng tadhana. Ayon sa aming mga kaibigan, ay dinibdib ni Maria ang pagkapahiya dahil sa nangyari at lubos itong nasaktan at piniling magmukmuk hanggang sa isugod ito sa isa sa pinakamagaling na ospital. Kailangan ni Maria ng malaking halaga dahil sa nangyari sa kanyang kalusugan. Nalaman ni Wally ang nangyari kay Maria at agad itong nagbigay ng tulong sa kanyang gastusin sa hospital. At unti-unti nang natanggap ni Maria na hindi na kailanman maibabalik ang dati nilang pinagsamahan. Dahil sa hiwaga ng Pasko, ay nagkapatawaran na sila Wally at Maria. Salamat Wally sa pagbabahagi ng iyong kwento. Lagi nating tandaan na ang pagbabago ay posible kung may disiplina at determinasyon at tulong galing sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Hanggang sa susunod na kwento dito lang sa inyong paboritong programa. Muli ito ang inyong Papa Jepoy. Maligayang Pasko.